Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, NCRPO Chief at ACG Director pinatawan ng 10 araw na suspensyon ukol sa reklamo sa Manila Pogo Raid. Mag-live-in partner na tagpo ang patay sa sasakyan sa Aklan. AFP naniniwalang patuloy ang suporta ng Estados Unidos sa West Philippine Sea sa ilalim ng Trump administration. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinatawan ng 10 araw na suspensyon sina National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Police Major General Sidney Hernia at PNP Anti-Cybercrime Group o ACG Director Police Major General Ronnie Francis Cariaga ukol sa kanilang koneksyon sa nangyaring raid sa di umano'y scam hub sa lungsod ng Maynila. Sa press briefing, ipinaliwanag ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na ginawa ang suspension para bigyang daan ang investigasyon sa mga aligasyon sa ilang police officers sa naturang raid. Saad ni Fajardo, hindi biro ang mga reklamong natanggap ukol sa raid na pinangunahan ng NCRPO at ACG. Kabilang rito ang mga alegasyon ng pangingikil at tampering ng CCTV camera ng isang PNP personnel. Gayunpaman, nilinaw ni Fajardo na hindi kaparusahan ng administrative relief na ipinataw sa 2 senior officers. Anya, kinakailangan ito para walang magiging gusot ang gagawing investigasyon. Dagdag ng spokesperson, maaaring bumalik sina Hernia at Cariaga sa kanilang posisyon kung mapatunayan na walang negligence sa kanilang parte at tiniyak na isinagawa ang lahat ng police operational procedures. Patay ang 2 individual na umano'y magka-live-in sa isang sasakyan sa barangay Panilongan, Buruanga, Aklan. Kinilala ang biktima na sina Leda Candelario Senon at ang kanyang live-in partner na si Richan Bartolome. Parehong nagtatrabaho sa Buruanga LGU. Parehong may tama sa dibdib ang magka-live-in ngunit walang tama ng bala sa labas ng sasakyan. Lumabas sa investigasyon ng Buruanga Municipal Police Station na binaril ng kanyang live-in partner ang babae bago binaril ang sarili. Ayon sa ulat, nang suriin ng pamilya ng babaeng biktima ang kanyang cellphone, nakita sa messages na may nangyaring pagtatalo ang dalawa. Gusto umanong makipaghiwalay ng babae sa lalaki dahil nagsiselo siya sa ibang lalaki. Ngunit hindi pumayag ang lalaki sa pakikipaghiwalay nito. Samantala, hindi pa rin sinasara ng pulisya ang investigasyon sa nangyaring insidente. Optimistic ang Armed Forces of the Philippines o AFP na mananatili ang suporta ng Estados Unidos sa West Philippine Sea o WPS sa ilalim ni US President-elect Donald Trump. Sa pahayag ni Philippine Navy spokesperson for WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mahabang kasaysayan ng relasyon ng Pilipinas at United States ay mananatiling malakas sa pagpasok ng bagong administrasyon ng Amerika. Dagdag ni Trinidad, mananatili ring matibay ang relasyon ng militar ng 2 bansa, kabilang ang interes na mapabuti ang sitwasyon sa Indo-Pacific region. Paliwanag naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, isang long-time ally ng Pilipinas ang US at mayroong bilateral at multilateral treaties na nag-uugnay sa 2 bansa. Ayon kay Padilla, walang magbabago kahit magpalit man ng mga presidente dahil locked in stone na ang treaties ng 2 bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.